we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuoran kagwala sang ginadampigan. Ako si Jethro Charlatan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman si Adrian Prietos, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, Iloilo City nakarecord sang 15 kakaso sang COVID-19 subong adlaw. Pagsaka sang kaso, makabigna nga makaalarma suno sa Iloilo City Health Office. Samtang pagsuksok ng face mask, sugot nga ginarekomendar. Ilabi na sa mga matawo nga mga lugar. Nakatutok, Fes Ordales. Nadugayan sa paglinya sa Ruaca Entrance ang Iloilo City Hall ang mga empleyado, pati na mga may transaksyon, bangod ginaisa-isa mga ini sa mga gwardiya, kag ginatsikiyar nga may suksok gid sang face mask. Ang mga wala sang face mask, kag ginahatagan man. Ang 85 anyos na si Lola Aida, nanad na kuno nga wala sang face mask, gani nakibot sang ginatagan ni kagin panugyanan nga dapat nga magsuksok gid. Okay, tagaan kami liwat lang ko kabalo ko ha. Mamas liwat mo. Kung kamasi, galing kay kita ko maniban nga wala kamas. Daw okay man lang. Galing kay subungin tagaan kami. Te kung obligado kami. Okay man. Epektibo subong adlaw liwat nga ginurekomendar ang pagsuksok sang face mask sa Iloilo City Hall bangod sa padayon nga pagsaka sang COVID-19 cases sa record sang City Epidemiological Surveillance Unit. Humalin sang December 16, may average nga 11 COVID-19 cases kada adlaw, mas mataas sa average nga 5 ka mga kaso sa pareho nga tion sang tuig 2022. Subong adlaw may 15 ka mga kaso sa syudad, 4 diri ang admitted sa ospital, bagay nga makaalarma na gid suno sa City Health. Ang gina-think namon nga mga cause sa aton nga increasing cases is because of the flu season, on top of nagasugod naman kita balik ubra, gasugod ang mga face-to-face, ang mga klase ga face-to-face na ang mga work from home gabalik na sa opisina. So actually may mga patients kita, may mga residente kita nga hindi actually vaccinated, no? Kalabanan sa mga nagapositibo, health workers ka mga estudyante nga nagaedad 21 tubtob 30 anyos. Gani magluwa sa Iloilo City Hall, hugot nga ginarekomendar sang CHO sa mga closed area, mga ospital, subong man sa mga lugar nga may madamo sang tawo ang pagsuksok sang face mask bilang proteksyon. Kami sa City Health Office nag-advise sa mga pamuluyo na kung pwede lang kit magsulog kita sang face mask, mag-proper hygiene, hand wash, alcohol, para ma-avoid naton ang pagmasakit. Bisan din magkadtong Iloy nga si Lenny may balon gid nga face mask sa bag agud makasigurado. Okay lang man, kay pwede man hukson-hukson eh. Nagligad to yan, hindi pwede hukson eh. Para safe kita sa mga viruses. Maski sa sa yabok. Ginapanuginan man sang CHO mga manughiwat pa lang sang Christmas parties nga kun mahimo magsuksok sang face mask kag pilio ng alfresco o kun bukas nga venue sa pagtililipon. Upod kay Hans Desierto, Fes Ordales. 1 Western Visayas. Samtang sa Bacolod City naman, kay Negros Occidental, mga ospital naka-code white na para sa Pasko kag bagong tuig. Atake sa Corazon, isa sa mga balantay ni Balatian, sining holiday season. Nakatutok Irene Pedreso. Ginpahayag sang health authorities nga balantayan karon nga holiday season ang pagdamo sa mga pasyente nga nagasuprer sang myocardial infarction o kung ginatawag nga atake sa korazon. Bangod sa stress kag wala tuo nga kananay sa mga selebrasyon subong nga holiday season, madamo suno sa eksperto sa ikaayong lawas ang nagalain ang pamatsyag kag daga masakit. Sino kay Dr. Mary Ann Maestral, Chief of Hospital sang Teresita Halandoni Provincial Hospital sang Silay City, magluwas sa asthma,
Ang stroke kag atake sa korazon ang nagakinahanglan nga tagaan sa medical attention. Na batyaganin ni namon subong kay ang ICU namon punuan permi, mas ginapreparahan namon ang mga medical na problema. Umpisa kahapon, ginactivate na ang Code White sa mga ospital bilang pagpanghanda para sa mga insidente sa pagsaulog sang Pasko kag bagong tuig. Kompleto na ang mga gamit kag bulong sa tiun sang emerhensya. Gani ginaabisuhan ang publiko nga importante sa gihapon ng pagsuksok sang face mask, agud proteksyon para sa mga hina ang immune system, partikular na sa mga tigulang. Please, we try to, kung pwede, sa mga open na areas kita to avoid ang latunanay kay kadamo sang pneumonia lately, and it's bacterial. Pero na-notice namo nagakompetensya na ang bacterial pneumonia. Magluwas sini, dapat man sunod sa mga eksperto nga tutukan ang pagpreparar kag pag-store sa mga pagkaon agud malayo sa food poisoning kag komplikasyon. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Suffocation ang ginatumod nga rason sa kamatayon sang 3 ka miyembro sang pamilya Hetano sa nagluntad nga sunog sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo sang Sabado. Inisuno sa nagwa nga resulta sang autopsy sa bangkay nanday Elizabeth, 65 anyos, Nel Gabriel, 33 anyos, kag 10 anyos nga si Rain Gabriel. Ginpahibalo naman sang Bureau of Fire Protection Iloilo City ang resulta sa pamilya Hetano. Una na nagwa ang alegasyon nga may foul play sa kamatayon sang 3 antes nga nagluntad ang sunog. Padayon pang investigasyon sang Iloilo City BFP kung hungod nga ginsunog ang balay sang pamilya Hetano sa ginapayag isa man sa ila himata. Ginalauman nga magwa ang laboratory results sa mga nakuha nga debris sa masunod nga semana. Ginabanta 83 ka mga pamilya ang apektado sang sunog kag 6.6 million pesos ang ginbilin sini nga danyos. Cause of death is asphyxia by smoke inhalation. Good silingon sir, buhi sila, sang naka-inhale sila sang asok. Nasuffocate sila kaya wala sila kagwa. Malapit 800,000 pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sa high-value individual sa Iloilo City. PRO6 naka-record sang masobra 302 million pesos nga balor sang illegal nga droga nga na-recover sa Western Visayas subong nga tuig. Si Kim Salinas nakatutok. Ginabanta 800,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang na-recover sang Iloilo City Police Station 1 sa isa ka high-value individual sa Barangay Santo Rosario, Iloilo City, Kainas ang kaagahon. Nakuha sa 34 anyos nga si Gerson Manuel sang Barangay Veterans Village ang 115 gramos sang suspected shabu. Ang kadaagan sa agwa, then dalo nila ito sa may Palapala, gagor sa Tansa Bonifacio, kag dito na siya, gabaligya sa iyang druga. So ang iyang mode of transportation, sometimes ka-taxi siya, and then kahapon, kuhaan natin sa nagtakay sa tricycle. Isa ka semana, ang monitoring sa kapulisan kay Manuel, may mga kaso na ini sa dumay angot man sa illegal nga droga. Suno sa kapulisan, gintudlo ni Manuel si alias Bro nga yara man sa city proper nga source ni sang droga. Nakaupod kuno sini sa si alias Bro sa Nubilibid Prison sa 2015. Samtang sa datos sa Police Regional Office 6, halin Mayo 24 tuptub Desyembre 19 sa mga tuig, naglabot na sa masobra 302 million pesos ang balor sa illegal nga droga nga nakumpiskar sa kapulisan sa masobra 1,200 ka mga operasyon nga ginpatigayon sa bugos nga rehiyon. Masobra 1,600 ka drug personalities ang nagkaladakpan. Una naging pahayag sang PRO6 nga apisar sa asod-asod kag dalagko nga recoveries, hindi makabig nga makaalarma ang sitwasyon sang droga sa rehiyon. Kag ginakabig nga transshipment lang ang Western Visayas. Sa record sa Philippine Coast Guard Iloilo, may 16 ka port sa probinsya sang Iloilo kag 6 ka wharfs. Sa pagtaas ang recovery sang droga, nagdugang sila sa 25 ka mga personnel nga 24/7 nga nagabantay sa mga puerto. Mayaraman sila sang 37 ka K9 units. Regular ang pagkandak nato sa civil patrol operation. Amo na may mga challenges kita nga ginahimo sa mga watercrafts nga malabayan nila. May mga challenges kita, gina-check nila kung ano mga kargamento, ang mga documents. Suportado man sa Coast Guard ang pagbalik sang Task Force Puerto nga hugot nga magabantay sa mga nagagwa sulod sa mga puerto sa probinsya. Ang pag-revive tani sa Task Force Puerto nga paupod ang ibang ahensya nga
check sa mga pagsulod, pagpagwa sa mga pasahero, pagkagamito diri sa probinsya sa Iloilo. Upot kay Cirilo Renduque, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, nakasumiter na sang nagligad nga simana sang proposal ang Department of Public Works and Highways Antique Engineering District Office sa DPWH 6 na tuhoy sa pagkayo sa ginabansagan nga killer curve sa barangay Bukagay, Hamtik, Antique. Apang suno kay Engineer Bernadette Betsy Uy, hindi pa nila matuad sa publiko kung ano ang kaundan sang proposal samtang ginahulat pa nga madiscuss ini sang Regional Office kay DPWH Secretary Manuel Bunoan. Suno man kay Engineer Uy, padayon pa ang pagsugilanon sa feasibility study kag detailed engineering design nga makabulig sa kung ano ang maayo nga himuon sa nasambit nga dalan. Madumduman nga sa nagligan nga semana personal nga nagpresentar sang plano si Antique Governor Rodora Cadyao kay DPWH Secretary Bunoan lakip na ang 140 meters point-to-point road para makalikaw sa killer curve. December 5 sang nahulog ang Ceres bus sa nasambit nga pila sa diin 19 ka mga tawo ang ginbawian sang kabuhi. May proposal na ikat po yung kalsada sa kabila, pero I cannot talk it about right now because it is a proposal submitted to our regional office. Nakabaton sang 65,000 pesos nga livelihood assistance gikan sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kun ECLIP sang Department of the Interior and Local Government ang napulo ka rebel returnees sa probinsya sang Iloilo. 3 sa mga ini ang gikan sa Banwa sang Igbaras kag San Joaquin. May 2 sa Tubungan kag isa sa Miagao kag Lambunaw. Nakabato naman sang 147,000 pesos nga assistance ang 61st Infantry Brigade samtang 21,000 pesos naman sa Tubungan Municipal Police Station. Inikabahin gihapon sa kampanya sang gobyerno para maengganyo ang mga rebelde sa sabak sang gobyerno. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ginareklamo nga ukay-ukay stall sa Bacolod City Public Plaza ginpangkakas na agudislan sa mga prutasan. Samtang pila ka manog baligya sa Burgos Public Market nagareklamo sa limitado nga espasyo sa gwa sang merkado. Ini ang gintutukan ni Adrian Prietos. Hindi na mag-ugtas pa ang madamo nga Bacolod noon nga dismayado sa ukay-ukay stall sa ginhatagan sa special permit nga magbaligya sa palibot sang plaza sa buong holiday season. Bangod pila sa maini ang ginpangkuha na. Wala na, ginrenew ang permit sang mga nagabaligya sa bahin sa Government Center replica tubtob sa Halandumon Tower. Sa paghalin sa ukay-ukay stalls, masugod naman sa pagbaligya ang mga prutasan. Ang night market sa downtown area ginabugusan sa ukay-ukay vendors. Ang ginpahanugutan nga mag-operate man. Ginahusay lang issue matapos pila ka money changers ang nagreklamo nga matabunan kuno ang ila pwesto. May aradang ng mga money changers ay ang ilan man niya mismo nga transactions or business na disrupt. Pero sila ko hindi dapat Samtang, nagapanghakroy man ang madumaan nga vendors nga nagaplastar sa gawas ang Burgos Public Market. Kung holidays, bangod gilimitahan lang sa 20 to 25 ka stalls ang pwede makabaligya sang prutas ka gift items sa gawas sa merkado. Wala kami na kami sa linsang alam ba siyang unay, wala kami na arag kami na permi kada Disyembre. Ini nang gulong ka Disyembre, basta masindakain ko daw, wala lagi ko da guro. Kasi nga, lagi ko nagamuna. Iapila sa Vendors Association ang proseso. Kag inuso, himuon prioridad ang mga madugay na nga nagapwesto sa Burgos. Divide kay hindi lamang nga sa isa lang katao ihatag kay suno sa nabala namon may isa lang gid katao nga nagamanipular sinada. Basta makistoryahan na lang sa eksakto bala, no? Kagada isa maghatagay lang sang lugar, wala gid ta problema. Kay kung nagalibog ani ulo ko, daw kongkistado ang balong ko na lang atiway na lang. Opo, Kerinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.
Plano ni Iloilo City Environment and Natural Resources Office Head Neil Ravena nga irekomendarang pagpasaka sang penalidad sa mga nagalapas sa anti-littering ordinance sang syudad. Iniagod mas mangin responsable ang mga residente sang syudad sa paghaboy sang ila basura. Mas hugton man sang senro ang pagpatuman sang ordinansa, subong man sa pagdumili sa mga nagapangihi sa mga pampubliko nga lugar. Tutukan man sang compliance team, subong man sa mga personnel sang senro ang pagpaninlo sa mga dalanon sang syudad, ilabi na sa downtown area sa diin madamo subong sa mga manugbaligya, tugas ang pagpanugot sang open sidewalk vending. Mga puso sa Bacolod City naman, bangkay, isang lalaki na nasapuan sa kilid, sang baybay sa barangay Banago kay Inasang Aga, wala pa makilala. Samtang ginaligar, pag-salvage ay isa ka menor de edad nga lalaki, ginatutukan sang kapulisan. Yaring balita nga gintutukan. Natublag ang mga residente sang Purok Bayanihan sa Barangay Banago sang nasapuan sang mga manugpangisda. Ang isa ka bangkay sa lalaki nga naglutaw-lutaw sa dagat kay Inasang Aga. Sa ulihi, ginbutong sang mga residenteng bangkay sa kilid sang dagat. Apang, wala sang may nakakilala sa bangkay. Gani ginapatihan nga hindi ini taga Banago. Nakasuksok ini sang jogging pants sa itom nga t-shirt nga may design nga duag blue. May burangos man ini kag malaba ang buhok. Wala sang nakita nga pila sa lawas sa biktima, apang iga-verify pa ini sang soko. Wala pa kita sa identity sa mga nasapuan nga patay sa Banago. Apang nakigamot nakita sa mga neighboring tanga police stations, Talisay, kag sa diri man sa Singkang, kag sa area sa Station 2 kung may posible nga na record sa ilang na missing. Palaligban pa sa kapulisan kung ano ang rason sa kamatayon sa minor de edad nga nasapuan sa dalan sa barangay Sumag tungang gabi sang December 19. May pilas ini sa ulo kag likod. Gina-identify ang bangkay isang iyahimata nga si alias Toto, 14 anyos, sang Purok Riles, Barangay Alihis. Previous week, sir, based on record, sir, na involved siya sa alleged nga pagpangawat dito sa may barangay Pupataytay. May upod siyang legal age. Kagla siya, sir, turnover namon sa may barangay Alihis kay Victong yung address. Ginatutukan sa kapulisan ang ginaligar pag-salvage sa biktima. Nahibaluan sa kapulisan nga masaming nga nagalayas ang biktima, butang nga wala man sang may nakahibalo sa mga transaksyon sini nga makaisabisar sa motibo sang krimen. Upod, kay Noel Bangoy, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga manugbaligya sang palupok ang matamat nang nagaplastar sa designated area sa Haro, Arevalo, kag City proper sa Iloilo City. Ini ang gintutukan ni Thes Ordales. Sa Disyembre 30, tubto 31 pa, ginilauman ng magadagsa ang mga manugbakal sang palupok sunod sa mga manugbaligya diri sa Circumferential Road sa Barangay Buhang, Haro, apang ginpili nila nga temprano pa nga magplastar. May mga nagalabay man nga nagabakal bisan gamay, apang awat pa kuno ini samtang wala pa sang madamo nga nagabaligya. Subong tuwig, mas ginapili kuno sa mga ini ang mga palupok nga mabakal agur hindi maperdi sa kapital. Kaya subong na lang sang fountain nga nagabili sang 400 to 450 pesos. Triangulo kag pasirit ngayara sa 160 pesos ang kada bandol. Siguro mga 2 or 3 pesos increase ang amon nga depende sa mga fireworks, mahal man. Mahina-hina pag-awa pag wala kami din mo. Sa Circumferential Road sa Hoxton Street, Arevalo, halos plastado na ang tanan ng mga stalls. Si Tatay Buloy nga isa sa may pinakamadamo nga suki, diri na lang nagatulog siya baligyaan na good makabukas 24 oras. Daw, hindi pagin man siya do. Pero may mga suki ka na. May gamatamat man May gabakal man galing may gamay. O daw lang dada nila mo. Base sa gipagwang Executive Order No. 163 sa Alcalde, kinahanglan nga may fire extinguisher. Pagdumili isang testing kapag panigarilyo sa palibot. Kag pag-comply sang clearance halin sa BFP, permit halin sa PNP kag 500 pesos nga baraydan sa City Treasurer's Office. May duty na ka PNP kag BFP personnel para mapasiguro naton nga gina-comply nila adlaw ang mga ginbutang sa executive order. Lakip sa gihapon sa mga ginadumilian nga palupok, ang Super Lolo, Kamara, Goodbye Philippines, kagiban pa nga may masobra 3 kakot sarita nga kinamuon sang Pulbura. Magadugay tungkol sa December 31, 2023, ang pagbaligya sa nasambit nga designated areas. Upod kay Hans Desierto, Tess Ordales, 1 Western Visayas.
puso, wala na sang bagyo o kung low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Apang magaulan gihapon sa pila ka bahin sang pungsod. Bangod ini sa shear line, amihan kag easterlies. Ang shear line ang pagtipon sa madamol nga panganod sa pagsugat anay sang mabugnaw kag mainit nga hangin. Sa datos sang Metro Weather, posible ang ulan sa pila ka bahin, apang hindi man malapad ang sakop sini sa Aklan, Antique kag Negros provinces. Manubo ang tsansa sang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Magluwas na sa pila ka bahin sang Northern kag Central Luzon, Mimaropa, Quezon kag Mindanao. Samtang sa Bacolod City naman makapug sa Safe Spaces Act nga ginadoptar sa Bacolod City Council iga-review sa konseho bangod sa natabo nga pagpangulesya sa isa ka minor sa isa ka resto bar. Yaring balita nga itong gintutukan. Natala na nga balikan sa Bacolod City Council ang resolusyon kag ordinansa nga nag-adoptar sa Safe Spaces Act of the Philippines nga nagaproteher sa mga kababainhan. Ini, bangod sa kontrobersiya nga dala sa natabo nga pagpangmolestya sa mga criminology student sa 17 anyos sa babae sa sunod sa isa ka resto bar. Bilang isa ka women's rights advocate, ginapakamalaot ni Councilor Sally Flor ang akto sang mga estudyante. I-violate mo ang body, ang space sang iban, no? Sang tao. Hindi na eksakto. No? Kung may relasyon ka mo, maski pag may relasyon, kinala may pagrespeto gyapon sa mag-asawa, sa magnobyo. Nagapati ang konsehal nga dapat hatagan sang nagakaigo nga penalidad ang mga involvado agud magserbing eleksyon sa publiko kag hindi na pagpamarisan pa. Ang mga laws, ginatun-an na nila ang laws, no? So wala mo gid practice sa sini pa lang, sa bata ka pa lang. I hope tagaan gid man na sila second chance, pero you really have to nag-violate ka. Ginmando naman sa alkalde sa Business Permits and Licensing Division. Checkeron ang mga rekisito sa mga bar ilabi na ang mga nahamtang malapit sa mabulutuan. Madumduman, naging pasiliduhan ang bar kung diin natabo ang pagpangmolestya. In violation of certain laws nga or ordinances nga ara sa akin. We will follow that. Magluwa sa kaso nga rape batok sa lalaki nga nagmolestya sa minor. Ginahikot naman sa kapulisan ang kaso nga paglapas sa Anti-Voyeurism Act of the Philippines matapos ginpost sa isa sa mga suspect ang ilang ginhimo sa social media. Upod, Kirill Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Iloilo Provincial Police Office wala sang direktiba sa muzzle taping sang ilang mga pusil subong nga holiday season. Apang kapulisan nga mapamatud-an nga illegal nga nagpalupok sang pusil, posible makakas sa serbisyo. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. Wala sang may nabaton nga direktiba ang Iloilo Police Provincial Office na tuhoy sa muzzle taping sa mga pusil sa police personnel subong holiday season ilabi na subong nga tuig. Pila sa mga rason nga gintumod sang IPPO, amo nga nagaka-delay ang ilang operasyon kung may tape ang muzzle sang ilang pusil. Isa pa hindi ka makapa-delay kapag response o especially impaging sa naton sining kapulisan nga mag-responde sa isa sining sitwasyon or especially sa isa sining insidente. Isa man sa rason suno kay Aranyo, amo ang paghatag salig sa mga police personnel nga mga responsable sa paggamit sang pusil. Apisar sini padayon ang pahanumdum sang IPPO sa katapos ang kapulisan nga likawan ang ilegal nga pagpalupok sang ilang mga armas. Magapangatubang sa mga penalidad ang mga police personnel nga mapamatud-an nagpalupok sang pusil nga wala sang nagakaigo nga rason. May mga imprisonment ini kag for those nga mapamatud-an nga di naggamit or nag-discharge nila sining armas, so pwede gid nga ma-suspend or ma-dismiss sa serbisyo. Wala sang na-record ang IPPO subong nga tuig sang pulis nga naimbolbar sa iligal nga pagpalupok sang pusil. Una naging pahayag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo nga wala sang patigayunon nga pagselyo sa mga pusil sang police personnel subong nga holiday season. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas.
Liwat nga napawaw ang netizens sa ginpakigbahin ni Glyza De Castro ang iya bag-o nga gunting. Ini matapos una na sinigin pakita ang iya Perena mode red hair. Sa iya Instagram, ginpakita sang sparkle artist ang iya mirror snap flaunting her short hair with bangs. Una na ginkumpirma ni Glyza nga manging kabahin ini sa Encantadia spin-off series nga Sangre kag liwat sini nga igabida ang iya role bilang si Perena. Ginpasiding ni Jasmine Curtis Smith sa iya IG followers ang iya karakter sa upcoming Kapuso series nga Asawa ng Asawa Ko. Sa video nga ginpost ni Jasmine, makita ang action-packed behind-the-scenes footage sa balantayan nga serye. Makaupo ni Jasmine sa nasamit nga serye si Raver Cruz. Ang Asawa ng Asawa Ko ang malantaw sa GMA Telebabad umpisa sa Enero. Samtang nagapadayon ang mga maaksyon nga eksena sa Black Rider. Masalbar pa bala ni Elias si Neneng sa kamot sa mga sindikato? Ano bala ang mga bag-o nga matukiban ni Romana? Padayunon pa bala niya ang mga ginapahimo sa iya? Bantayan sa Black Rider pagkatapos sang 24 oras. Mga kapuso, mahimo niyo malantaw ang ininga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga kapuso, 4 ka adlaw na lang gid, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man. Sa aton mga kapuso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako si Eden Priatos. Kapuso, mag-isa kita kag ibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Ikaw ang blessing ko ngayong Pasko. Yakap mo ako ay nananabik. Sa Pasko ang tanging kong hiling. Ikaw ay aking laging makapiling. At sabay natin awitin ating himig. Iindak anumang agos ng panahon. Matuto pa, madara pa, pero laging babangon. Sa ligaya at lungkot. Ikaw ang aking katuhan. Ikaw ang aking sandala. Ikaw ang lagi kong maaasahan. Ikaw ang lahat ngayong Pasko. Ikaw ang hope ngayong Pasko. Ngayong Pasko. Ikaw ang blessing ko ngayong Pasko.